Kamusta mga ka-Friendly Talk TV? Kung nagustuhan nyo ang ating talakayan, ako po ay humingi ng konting pabor sa inyo na paki-like, share, and subscribe ang ating YouTube channel nang sa ganon makagawa pa po tayo ng mga susunod pang content. Maraming salamat po sa inyong lahat. Nagdaos ang China at Russia ng isang war drills malapit sa Taiwan bilang bahagi ng kanilang patuloy na pagpapalakas ng kanilang military alliance at pagpapakita ng puwersa sa rehiyon. Ang mga ganitong aktibidad ay nagdudulot ng tensyon, lalo na sa mga bansang malapit sa Taiwan at sa mga kaalyado nitong tulad ng Estados Unidos. Ang Taiwan, bagaman isang self-governing island, ay itinuturi ng China bilang bahagi ng kanilang teritoryo at madalas magprotesta sa anumang militar na aktibidad na malapit sa kanilang lugar. Ang gantong war drills ay itinuturing din bilang pahiwatig ng kahandaan ng China at Russia na harapin ang sinumang banta sa kanilang rehiyon, kasama na ang mga posibilidad ng pagdidepensa laban sa mga kaalyado ng Taiwan. Sa kasalukuyan, patuloy na pinagmamasdan ng mga bansa sa rehiyon at international community ang mga ganitong drills dahil sa posibilidad nitong magdulot ng mas malawakang tensyon. Ang Joint Sword 2024B drills na isinagawa ng China malapit sa Taiwan Strait ay itinuturi ng marami bilang bahagi ng taktika ng pananakot o show of force ng China. Sa pamamagitan ng mga ganitong military exercises, ipinapakita ng China ang kanilang kakayahang militar sa rehiyon, lalo na sa laban sa Taiwan, sa kanilang itinuturi na isang probinsyang dapat muling mapasailalim sa kanilang kontrol. Bagaman hindi direktang indikasyon ito ng kagustuhan ng China na magsimula ng isang digmaan, ito ay nagpapadala ng malinaw na mensahe sa Taiwan at sa mga kaalyado nito tulad ng Estados Unidos na handa silang protektahan ang kanilang interes at teritoryo. Ang Taiwan naman na suportado ng mga bansang tulad ng US ay patuloy na binabalaan ng China laban sa anumang hakbang patungo sa opisyal na kalayaan. Sa makatuwid, ang mga war drills na ito ay bahagi ng patuloy na tensyon sa pagitan ng China at Taiwan at mga kaalyado nito. Habang hindi ito direktang pahayag ng digmaan, ginagamit ito upang mapakita ng kapangyarihan at posibilidad na hadlangan ang anumang aksyon na hindi sang-ayon sa mga interes ng China. Maraming miyembro ng international community ang nagagalit o nagpapahayag ng pagkabahala sa mga agresibong aksyon ng China, kabilang ang mga military drills tulad ng Joint Sword 2004B malapit sa Taiwan. Maraming bansa, lalo na ang mga nasa rehiyon ng Indo-Pacific, pati na rin ang mga kaalyado ng Taiwan tulad ng Estados Unidos, Japan at Australia, ay nag-aalala sa posibilidad ng destabilization o pagsiklab ng tensyon sa rehiyon. Posibleng pag-umatake na ang China sa Taiwan, sigurado lahat ng kaalyado ng US ay mai-invoke na ang treaty, kasama na ang Japan at Pilipinas at South Korea, maging ang UK, Australia at mga mabigat at ang mabigat rito, sigurado pati ang lahat ng miyembro ng EU o kung tawagin na European Union ay sasali sa digmaan kontra sa China. Pero nakatitiyak na ang Russia ay may kinakaharap pang gyera sa Ukraine, kaya malabo na tumulong ang Russia sa China. Ito ang mga dapat pag-isipan ng China dahil pag nagkamali ang China, siguradong madudurog ang pinagmamalaki nilang 1.2 million Chinese soldier nila.
Madaming nagsasabing eksperto na ang ginagawa ng China ngayon ay political strategy at hindi talaga hahantong sa act of war dahil alam ng China na seryoso ang US at mga kaalyado nito na makipaggera kung sakaling itutuloy nila ang kanilang banta. Narito ang ilang dahilan kung bakit hindi nagugustuhan o nag-aalala ang international community. Una, banta sa kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Ang mga war drills ng China ay nakikita bilang mapanganib na akbang na maaaring makapagpataas ng tensyon at posibleng magdulot ng insidente ng pagsisimula ng mas malawak na konfrontasyon o mauwi sa gyera. Pangalawa, paglabag sa freedom of navigation. Ang mga militar na aktibidad malapit sa Taiwan at sa South China Sea ay nagiging sanhi ng pag-aalala sa kalayaan at paglalayag na isang mahalagang issue para sa maraming bansa. Dahil dito dumadaan ang malaking bahagi ng pandaigdigang kalakalan. Ikatlo, pagpapaigting ng diplomatic pressure. Maraming bansa ang naniniwala na ang mga hakbang ng China ay nagpapalakas na kanilang kapangyarihan sa pamamagitan ng pananakot sa Taiwan. At ito ay itinuturi na paglabag sa prinsipyong pangdiplomatiko, resolusyon sa halip na militar. Pang-apat, suporta ng Western power sa Taiwan. Ang mga bansang tulad ng US ay malinaw na nagpapayag ng suporta sa Taiwan sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga armas at pagtataguyod ng diplomatikong ugnayan. Ang mga agresibong aksyon ng China ay nakikitang paghamon sa kanilang mga kaalyado. Bagamat maraming bansa ang pumipilit sa China na iwasan ang mga ganitong uri ng aksyon at hanapin ang diplomatikong paraan ang pagresolba ng alitan, nananatiling mataas ang tensyon, kaya nakakabahala ang mga susunod pang pangyayari.